Yo, 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 what's up? Magandang araw. Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi, syempre, alam nyo na rin, fuck you. Okay, ang papanorin natin ngayon, laban nila EJ Power versus Shei. Ito yung mga laban ng mga nalaglag sa semis. Si EJ Power nalaglag siya sa Isabuhay semifinals, kalaban niya doon si GL. Si Shei naman nalaglag sa Pangil Matira Mayaman kay Six Threat. Kalaban niya Six Threat doon, nalaglag siya. So yun, naglaban sila ngayon sa Ahon, no? Gandang matchup din nito kahit non-tournament. Parehas silang dark humor tsaka personals yung style. Tapos yun, masasakit magsalita. So tingnan natin, si EJ Power, taro yung kamukha ko so re-reactan ko yung sarili ko. Tapos si Shei naman, isa sa mga OG battle MCs ng Flip Top. Ngayon lang ulit yata siya bumalik or bumattle sa Flip Top kasi nga sa PSP siya lumaban, di ba? So huwag natin patagalin, panoorin na natin to. Let's go! Natin. Unang banat, on 15 day. Piliin mo una, si EJ Power. Tignan 2 minuto, dapat. Pero pakinggan natin to. Tignan 2 minuto, dapat. Alam kasi nila, OT to si Shei lagi eh. Pakinggan natin to, unang banat, on 15 day 1, EJ Power. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Yung pakawala ni Hasbula, oh! Naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at Isabuhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at Isabuhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong matchup yung gusto ko eh, walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at Isabuhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, bodybag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Kasi Si franchise, kung naalala ko, laban ni Shei tsaka ni Balakid, tagal na nun, no? Pero si Shei, meron siyang kasama doon na taga cheer niya. Parang bawat bitaw ni Shei ng bara, nagre-react yung kasama niya. Yun yata yung pangalan nun, si franchise. Okay din, ang ganda ng umpisa dito ni EJ Power. Tinira niya agad yung loyalty ni Shei sa Flip Top. Kasi nga, lumaban siya sa PSP. Yun nga. Tapos, ginamit niya, pinangunahan niya na rin yung yung mga pwedeng i-angle sa kanya na nalaglag siya ng Isabuhay. Lagi niya sinasabi, mag-champion siya sa unang beses niya na pagsalang, tapos nalaglag nga siya, di ba? Natalo siya kay GL. Pinangunahan niya na yun. Sinabi niya na yun dito. Tapos,
Yung dudurugin niya na lang, itong si Shea, yung champion ng isa buhay, tapos 2x2 champ din. Okay din. Ito, isa buhay bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid, binabakapan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inetsyapwera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Tinira bigla si Mot no? Mga tuta raw to si Phoebus, si Shea, tsaka si Mot. Mga hindi loyal sa flip-top. Balik natin. Ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture, di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel, punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung... Nakita ko kasi yun yung picture na yun in-upload ni Shea. Parang fanboy pa lang si EJ nun eh. Hindi ko lang kung lumalaban na si EJ nun sa flip-top or sa ibang liga. Pero yun, may picture silang dalawa. Tapos sinasabi dito ni EJ Power, tinatapat na lang daw si Shea sa mga naging taghanga niya before, no? Ganun na kalayo yung ano nila. I mean, ganun na sila ngayon, parang halos magka-level na sila. Yung sinasabi ni EJ. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Okay, kilala naman natin lahat si Eminem, di ba? Pag dinamay anak niya, matik, didis ka nun. Yari ka dun. Ganun daw si EJ Power pag dinamay anak niya. Tapos ang ganda nung ni-reference niya si John Wayne Gacy. Yung pag siya raw, yung about sa clown, kasi si John Wayne Gacy, siya yung serial killer sa pagkakatanda ko na nagdi-dress up na clown. Yun yung ni-reference ni EJ Power dito. Balik natin yun. Sa akin, boy, napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukle. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Pati anak ni Vic Soto dinamay. Tsaka ni Pauline Luna. Anak kasi nila, di ko alam kung nakita nyo na itsura, pero yung dami ng lalait. Kasi pangit daw. Dinamay ni EJ dito. Hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline.
Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Okay, round 1 AJ Power, swabe lang. Consistent, tapos sunod-sunod din yung punches niya. Hindi lang yung sobrang bibigat pa, parang nagpapainit pa lang siya dito sa round 1 eh. Pero andun yung consistency. Ganda nung yung inanggulo niya is yung pagsali ni Shay sa PSP, yan yung pagiging yung loyalty, tapos yung dating picture nila na in-upload ni Shay, ngayon pababa na ng pababa si Shay to the point na kalaban niya na si EJ na tagahanga niya nga before dahil doon sa in-upload yung picture. Tapos ayun, overall ganda ng round 1 ni EJ Power. Panoorin mo natin round 1 ni Shay. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Reimburse ko na lang ticket neto. I-Gcash ko na lang. Grabe, 3 rebat agad yun, pasok para kay Shay. Isa sa mga magaling mag-rebat talaga to si Shay. Hindi ko lang ano yung pinakita niya sa medyas niya, parang flip-top merch ba yun? May medyas ba yung flip-top? Parang ganun eh. Ganda rin yung sapatos ni Shay dito. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro! Magmula ngayon pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir! Do you understand? Sir, yes sir! Pinakita agad ni Shay yung scheme niya about sa army or military. Kasi si EJ Power, syempre, alam naman natin lahat na US Army to si EJ Power, di ba? So, ganun yung scheme na gagawin ni Shay ngayong round 1. Pakinggan natin. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Si isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Duty nila
ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita! Sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano, porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa yung pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya ng joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Idamay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito! Maganda yung mga sinasabi ni Shei, pero feeling ko parang ang haba ng mga setup niya eh. Ang haba ng mga kwento. Gusto ko yung mga sinasabi niya, yung para siyang naninermon, nagbibigay siya ng mga magagandang punto. Pero walang naglalanding masyado na mabibigat na punchlines. Kung meron man siguro, ang tagal magland. Parang haba masyado ng setup niya. Yun lang yung sa akin. Pero ang ganda ng mga sinasabi niya rito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo. At kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Hindi pa din tapos. Hindi pa tapos, Shei. 5 minutes 33 seconds na. Last na. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Eh si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Eh sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga?
Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle emcing tulad mo ay patuloy ma-enjoy ang kalayaan. yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa yung may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayong nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko Hindi pa tapos, 7 minutes na eh. Classic Shea, overtime. Talagang alam na yan pag si Shea. mag-overtime sa labang to. Courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Okay, round 1 ni Shea. Ang ganda ng scheme niya sa umpisa, no? Yung sa core values ng US Army. Tapos in-expose niya na hindi walang kahit anong, na parang nilabag ni EJ Power yung mga core values nila. Nag-cite siya ng mga examples, ng mga ano. Pero yun nga, feeling ko ang haba ng masyado ng setup. Pero magaganda yung mga sinasabi niya. Hindi lang ganun, wala lang sobrang naglalanding na punchlines dahil nga dun sa mga setups na dragging. Ayun, sayang, dun sa huli pa siya nakakuha ng mga crowd reactions kung kailan sobrang overtime na siya, no? Maabot siya ng halos 8 minutes. Round 1 pa lang yun. So, bigay ko muna yung round 1 ko kay EJ Power sa dami ng punchlines, mas mga tumatak na linya na kay EJ Power. Kay Shea, sa round 1 niya, meron din siya mga stutter or parang stumble. Mahalata mo na parang nawawala siya sa ibang parts ng mga sinasabi niya. Pero nababalik niya naman. Di naman siya counted as joke. Yan lang. Para sa akin, lamang si EJ Power sa round 1. Panoorin natin round 2. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw afam. Eh, di ba? Kanu din yung jowa ng nanay ni Ann. Chismis! Nakaribat si EJ na dali ka ron, Shea. Real po. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Dinamay rin yung nanay niya. Dinamay mo rin nanay mo, EJ, hayop ka. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Ay pa! May spotlight si kuya dun ah. Balik natin. Matandang tagahawak trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Ay pa! Okay, hirap din ang ginagawa niya. Nahawakan mo yung mic ng pagkatagal. Lalo na siguro pag round ni Shea, sobrang tagal, no? Tagal niyang hinahawakan yung mic. Kakangalay yan.
Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kapasa ka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Sa harapan pa ni Looney mismo. Linya yun ni Shay. Yung sa laban nila ni Fukuda. Shay versus Fukuda. Sinabi ni Shay kay Fukuda. Kasi tinalo ni Fukuda si Batas eh. So sabi ni Shay doon, anong feeling na tumalo si Fukuda ng average MC. Tapos nandun din si Batas pala nun. Nandun si Batas. Ayan, ginawa ni EJ Power dito. Kay Looney naman, no? Average MC ka pala, Looney eh. Pero idol to ni EJ Power si Looney eh. Parang may napanood akong interview. GOAT niya raw si Looney. Yabang. Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Hindi ka lang sabihin natin hinamon ni Shay si Eminem. Si Glock 9 yata hinamon niya ng laban nila ni di ko na, ni Pistolero, J. King, nakalimutan ko na. Pero ganun nga si Shay, hinamon niya na yung mga hindi bumabattle. Gago si EJ Power, si Francis M yung hinamon. Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Binigyan ka lang ng anak, no, para magamit na angle ng kalaban mo sa rap battle. Gago. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Dede, joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hawkeye Loki. Bugbog na bugbog anak ni Shay dito. Grabe yun. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hawkeye Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Kratos sa ere. Kray kasi pangalan ng anak ni Shay. Tapos si Kratos naman, yung sa laro sa PS,
Basta laro yun. Basta si Kratos parang siya yung pumapatay ng mga Diyos eh. Parang God of War, yun nga. Kratos sa ere. Wordplay. Tama na! Tama na! O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Rep? Eh di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Pinagtripan yung anak ni Shay. Pinatunayan ni EJ Power na na tag dito, nagkaanak si Shay para i-angle sa kanya. Ginawa niyang angle yung anak ni Shay dito. Ilang beses niyang binugbog. Winasiwas, parang Incredible Hulk. Solid din. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love. May halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Ano pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Dinamay si Enigma. Si Enigma naman, todo deny naman si Kulan si Ann Enigma. Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo salagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala
wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. Kaya palang tagal din ni EJ Power. Sinadya niya mag-overtime. Sinabayan niya si Shea para walang dahilan. Walang ano. Kasi may mga nagsasabi na talo nga si Shea kasi overtime, di ba? Ngayon sinabayan siya ni EJ Power. Tapos pinersonal niya mula sa anak niya. Tapos syempre yan Mateo. Medyo nag-recycle lang siya ng angle. Yun nga yung tinahayaan na lang din ni Ann dahil gusto rin yung attention. Nagamit na yun sa mga past battles ni Shea. Tapos yun, yung anak niya dito, grabe na nakakatawa yung mga sinabi ni EJ Power about dun kay Cray. Tapos yun, yung gusto ko rin yung sinabi niya about sa matatanggap na bag ni Ann is yung body bag ni Shea. Kasi niregaluhan ni Shea nga ng bag yung si Ann Mateo yata yun. Di ko sure, parang may nakita akong post na ganoon before. Pero yun, body bag ni Shea pala yung matatanggap. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Yun na pala yung last niyang line. Okay. Round 2 ni EJ Power, ganun pa rin consistent. Mas ano siya rito. Mas umangat kesa dun sa round 1 niya. Parang yung round 1 medyo nagpapainit pa lang. At dito sa round 2, makikita mo na hindi siya battle mode eh. Parang enjoy lang siya sa ano niya eh. Sa mga hinanda niyang sulat eh. May halong jokes tsaka personals yung round 2 ni EJ Power. Yun nga, sabi ko na rin kanina, yung mga tumatak din na linya, medyo nag-recycle lang siya ng angle, pero ang ganda pa rin ng mga sinabi niya rito, ng mga punchlines niya na 1-2-1-2. Solid yun, wala na masyadong mahabang setup, di kagaya nung round 1 ni Shea. Ayun, panoorin natin round 2 ni Shea naman. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga banat ng mga putang to. At least si Creation, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones na maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam i-spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nang dadamay. Parang ginawa niya yung kay Malupiton doon, yung lalabas yung dila pag nagsisinungaling. Pero ang lakas ng umpisa dito ni Shea. Pasok ulit yung rebat niya, yung about sa stepdad, di magkakaganon yung anak niya. Tapos yun, yung pagkakaiba nga raw nila ni EJ Power, pareha silang dark humor, pero ang laki ng pagkakaiba. Kay Shea, real talk, may binabackupan siya ng mga
katotohanan kasi yung mga sinasabi niya laban kay EJ Power na gumagawa-gawa lang ng mga kwento or parang sabi-sabi lang yung mga pagkaka-dark humor niya. Ng mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangan mandamay para lang mapag-usapan. Ayun nga. Tapos, na ano niya rin, galing. Parang na justify niya rin yung kaibahan nila ni EJ Power. Yun yung famous kasi yung pandaramay ni Shay sa anak ni Fukuda eh. Ginagamit din sa kanya lagi pag pinipersonal siya. Na, di ba ganyan kay Fukuda daw yun? Ganun, inano ni Shay dito. In-explain niya kung bakit niya ginawa yun. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe. Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron na yun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet, kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo, kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo, yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, Huwag mo tuturuan mag-jogging. Kawawa sa hig. Mas okay itong round 2 ni Shay kaysa sa round 1 niya. Hindi ganun kahaba yung setup. Nag-ano rin siya. Sunod-sunod na punchlines na rin siya dito. huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo, wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya na mag-arbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O yan yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Bumalik dun, no? Ang ganda ng round 2 ni Shay. Nandun pa rin, parang meron siyang paninermon na ginagawa or nagbibigay siya ng aral dito. para siyang tagapagtanggol ni... Parang gusto niyang pag-awayin si EJ Power pati asawa niya. Tinira niya yung wedding. Tapos yun nga, pinapatunayan niya yung pinagkaiba nila yung EJ Power. Yung kay Shay, real talk yung mga sinasabi niya. As in, totoo talaga, minamasama lang ng ilan kasi mas sakit. Whereas kay EJ Power, yung mga sinasabi ni EJ Power, parang gawa-gawa lang. Yung mga mas sakit niyang sinasabi. Wala namang katotohanan. Mga ganun. Ngayon, dinadamay ni Shay yung asawa rin ni EJ. Parehas sila ng ginawa na personal din.
Tapos si Shay, ito yung kasal ni EJ yung tinitira niya or ginagawa niyang angle dito. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyo itrato kayong hari? Gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim. Pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Okay, dito sa round 2. Mas mahaba round 2 ni EJ Power, no? Parang 5 minutes lang si Shay dito. Round 2, ang ganda ng ng ender ni Shay. Yung buong round 2 ni Shay, parang yung pinagkaiba nga ng dark humor ni EJ Power tsaka ni Shay. Tapos dun sa loob ng round, sa loob ng niya na yun, punto niya na yun, ang dami niyang sinite na example, ang dami niyang ni-reference kung bakit sila magkaiba. So yun yung maganda kay Shay sa round 2 niya. Tapos na rin siya, nag-adjust yung round 2 niya. Kasi yung round 1 niya, ang haba talaga ng mga setup halos walang masyado nagla-landing na punchlines. Dito sa round 2, nagsunod-sunod na rin siya ng punchlines. So nakapag-adjust yung round 2 niya. Mas mabibigat yung mga sinabi ni Shay dito para sa akin compared kay EJ Power. Ayun, so round 2 para sa akin kay Shay ito. Tapos pasok pa rin yung mga rebat niya. Gusto ko yung mga rebat ni Shay. Round 1 kay EJ Power ako. Siguro parang mga 2 puntos lamang ni EJ Power. Kasi nga may halong stutter si Shay dun. Tapos round 2, kay Shay naman ako. Pero mga 1 point lang lamang niya. Parang ganun yung mga point system natin dito. Ayun, panoorin natin round 3. Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida? Angas ng mga tira? I swear, soldier soul? Putang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Tangina, Ann B. Mateo, ginawa niyang Plan B. Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shay dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shay? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero Leresa, yun yung anak ni Fukuda
na dinamay ni Shea. Ay, Leresa. Sas minura niya. Ang ending pala sa sinabi dito ni EJ Power, ending pala anak ni Shea, no? Pagsisilbihan yung anak ni Fukuda. Yun pala yun. At least kasama niya magulang niya. Ito, Ma'am Leresa. Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawa ka ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo ang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Grabe. Eto na. Nagbibito na naman masakit na salita si EJ Power. Unti-unti niya nang dinadamay lahat ng pamilya ni Shea. Tapos yun nga, yung pag-aabuga siya ni Shea kasi nagtitake siya ng law dati. Nung nasa Beda yata siya or sa JRU. Tapos, yun. Ano pala to si Shea, no? Lumaki sa lolo. Ngayon, abo na siya. Gago si EJ. Upal. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Ser Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksa. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Grabe. Grabe yung mga sinabi dito ni EJ Power. Yung mama ni Shea, yung ilang beses niya hihiwain, ilang beses niya hihiwain para nga grabe. Tapos yung anak ni Shea, binyagan na raw para mahugasan na yung flashlight. Grabe yung mga sinabi dito ni EJ Power. Woo! Woo! Balik natin ng konti. Ay, ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Fukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's close casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Ano?
Ano? Lumampas na ako ng linya. Ito ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, ito na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Lakas ng ano? Lakas ng sinabi dito ng EJ Power. Naging villain, siya na yung naging kontrabida. Kasi kasi si Shay, meron din siyang villain persona or image. Si EJ Power na raw yung naging kontrabida dahil nga dito sa mga sobrang sasakit na mga sinabi niya, no? Para maramdaman naman daw ni Shay kung anong feeling ng pagiging bida. Grabe talaga yung mga sinabi ni EJ Power dito. Gayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para meron akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga barakong nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito Paano magre-react si Sayad? Kasi si Sayad yung nagsabi yata na welcome to battle rap. Kasi may sinabihan din siya ng mga brutal na dati. Na personals. Di ko alam kung sino kalaban niya na nakalimutan ko na. Tapos bigla siyang bumarat ng welcome to battle rap. Inano rin ni EJ Power, ni-reference dito ni EJ Power si Sayad. Na pareha silang ganun. Nagsabi rin si EJ Power mas sakit na salita. Tapos battle rap lang daw yan. panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Ano yun? Address ba yun ni Shay? Mayari ka, Shay. Binunyag yung address mo. Padala nyo na to ng mga grab food. Siya pagbayarin nyo, si Shay. Parang dati kasi sa laban din nila ni 2x2 nila Looney, sinabi yung cellphone number ni Shay. Tapos yun pala talaga yung number niya. Sinabi niya dun sa break it down nila Looney ng 2x2. Number niya pala talaga yung... Ewan ko kung address niya rin talaga tong sinabi ni EJ Power. Kung address niya talaga yun, no. Yari yun, breach of privacy. Battle rap yan. Anything goes. Last ng round 3 ni EJ Power, tapos na siya. Pero, grabe, ano pa rin ako. Natag dito. Nag-goosebumps pa rin ako doon sa sinabi niya. Kasi habang sinasabi niya, nai-imagine mo eh. Grabe yung mga sinabi niya doon. Ang ganda ang lakas ng round 3 ni EJ Power. Tingnan muna natin kung makakahabol si Shay dito sa round 3. Boto ko round 1 EJ Power, round 2 Shay. Manood natin round 3. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Mapupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon.
Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad ang mantsa sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip, pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shei. Sino itong nasa baba ko? Si Apex. Parang sumuntok siya jumab siya kay Apex doon ha. Nasa baba ka lang pala ni Shea Apex eh. Sa mga views eh. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, talibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba? Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets ba't flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito, masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili, mataas pa rank ni Tuweng kesa sa'yo. Langya ka, EJ! Binibigyan ng props ang sarili. Mas mataas pa si Tuweng kesa sa'yo. Si Tuweng, siya yung battle rapper na sa mga di nakakalam, siya yung MC na laging may props sa battle. Kung ano mga pinagdadala. So nagamit ni Shea yung word na props. At mas mataas pa nga yung rank ni Tuweng kesa kay EJ Power dun sa sa views. Mataas pa rank ni Tuweng kesa sa'yo. Langya ka, EJ! Huwag ka naman, maya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip-top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip-top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip-top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip-top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin niya akong pogi. Alden Richards, baka Edo Manzano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati, banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede rin lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, ha? Tang-ina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka! Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw?
Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Yun, lakas nun. Grabe yun. Si Shay lang may karapatan mag-angas ng ganun. Real to kasi yun. 2x2 champ. Isa buhay champ. Tsaka nag-iisang tumalo kay Looney. Angas nun. Talagang pwede niyang i-flex yun. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa ibang trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Last din ng round 3 ni Shay. Pareha sila sa start ng round 3 nila. Medyo lay-lay lang. Hindi siya ganun kalakas yung start ng round 3 nila pareho. Gusto ko rin yung sa round 3 ni Shay, yung about sa views. Ayan, about sa views na inano niya, tag dito. Basta inano niya yung pagfe-flex ni EJ Power ng views. Inano niya yun, kinontra niya yun. And then yung sa sa pagiging feeling matalino ni EJ Power dahil nga doon sa kanta niya. Feeling ko lang humaba ulit yung setup niya doon. Pero ang lakas nung naging punchline ulit. So parang nag-iipon siya ng lakas na bibitawan tapos bigla niyang sasapakin ng malakas. Ganun yung style na nakita ko sa round 3 ni Shay about dun sa angle na yon. Yung isa ka lang basta tuldok lang tayo sa mundo tapos isa ka lang walang battle rapper na hindi pa nanalo sa isa buhay. Tapos bigla siyang nag-angas pagkatas nun. Na siya nag-champion na isa buhay, 2x2, tumalo kay Looney. May karapatan talaga siya mag-flex, ang angas nun. Pero mas nangibabaw para sa akin yung round 3 ni EJ Power. Grabe yung mga sinabi niya talaga nun. Yung imagery ng mga sinabi ni EJ Power, nasa utak ko pa rin hanggang yun. Grabe, mas siya. Para sa akin, mas tumatak yun yung round 3 ni EJ Power. So round 3 kay EJ Power. Though mas humina yung naging effect ng mga sinabi ni EJ Power dahil nga ang ganda ng pinunto ni Shay sa round 2 na yung differences ng mga pinagsasabi nila. Kay Shay may halong real talk. Kay EJ Power, alam mong hindi mo alam kung gawa-gawa lang or what eh. Yun yung ang ganda ng sinabi doon ni Shay. Meron siyang mga sinasabi na may mapupulot kang aral or nagbubukas ng kamalayan. Ganun yung mga kay Shay dito eh. Pero yun, mas nangibabaw yung lines ni EJ Power. Consistent din siya. Kung overall performance, EJ Power to talaga. Pero per round, EJ Power, round 1, round 2, Shay, round 3, EJ Power ako. So yun, parehas naman sila malakas tsaka non-tournament battle naman to. So panalo lahat dito. Sarap siguro manood ng live dito. Ayun lang yung sa akin. Panood natin sino panalo. Shay vs. EJ Power! Magigais pang beses para sa kanilang pareho! Di naman siguro Teka, tingnan mo na yung oras. Lamang ng 3 minutes si Shay sa round 1. round 2, round 3, lamang si EJ Power. Tapos sa round 3, halos parehas lang sila. ka sabihin na yun yung mga battle na Grabe rin yung round 2 crowd reaction ni EJ Power, 3 minutes.
Talo tayong Dahil siguro yun doon sa naghahawak ng mic. lahat. Pero ang boto ng Murado, 5-0, magigay para kay EJ Power. EJ Power yan. Ang lakas ng mga sinabi ni EJ Power dito. Kay Shay naman, ang ganda ng mga punto niya. Tas yung context ng mga sinasabi niya. Tsaka sa rebuttal, lamang siya para sa akin dun. Dikit lang to para sa akin, pero EJ Power talaga. Ayun lang, yun lang yung sa akin. Hanggang sa muli, paalam!